Tay, hindi po ba ang sabi ko ay magpahinga ka ngayon? Sabi ni Romel sa ama. Gusto mo na naman bang sumpungin ang high blood mo? Tatapusin ko lang ito, anak. Tugon ng ama ni Romel. Kailangan ko kasing matapos ang pag-aani ko nitong gulay para mabayaran na at makabili ako ng bigas. Tay, may dala na po akong bigas. Sabi ni Romel. Ako na po ang magtutuloy niyan. Huwag na matigas ang ulo, Tay. Makinig ka na lang po sa akin. Walang nagawa ang tatay ni Romel at napatango na lamang bago umahon. Si Romel ang pumalit sa pag-ani ng mga gulay sa bukid nila. May bukid sila, Romel. Hindi ganoon kalakihan pero sapat na para sa taniman nila ng mga gulay at palay. 10 magkakapatid sila, Romel. Sagana sila noon. Hindi sila nagkukulang sa pangangailangan at sa halip ay sobra pa ang mga biyaya nila. Lahat ng gusto nila ay nabibili nila. Ngunit dahil sa pagiging swapang ng kanyang mga tiyahin at dahil sa pagsasamantala sa kanila ng mga tao ay nawala ang karangyaan nila. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang ina nila, Romel. Naiwan ang kanilang ama na ginagawa ang lahat upang itaguyod sila at makapagtapos sa pag-aaral. 4th year college na si Romel at malapit na siya makapagtapos. Gustong maging guro ni Romel para na rin malaki-laki ang sahod at dahil yun talaga ang pangarap niya. Guro din kasi ang ina nilang pumanaw. Kagagaling lang ni Romel sa trabaho. Working student si Romel dahil gusto niyang makatulong sa ama. Wala siyang klase kaya diretso uwi muna siya. Kuya! Kuya! Biglang bumagsak si tatay! Tarantang sabi ng kapatid ni Romel na si Ronnie. Kuya! Si tatay! Natatarantang umahon naman si Romel at nagtungo sa bahay nila. Nakabulagta ang ama nila sa lapag. Agad na nagpatulong si Romel sa mga kapatid. Isinugod nila sa ospital ang ama, pero ganoon na lamang ang panlulumo nila nang ideklarang dead on arrival ang kanilang ama. May pumutok na ugat sa batok nito. High blood ang ikinamatay ng kanilang ama. Hindi alam ni Romel kung paano niya kakayanin gayong wala na ang nag-iisang natitirang magulang nila. Sa lamay ay tulala ang mga nakababata niyang kapatid, kaya siya pa rin ang umaasikaso at ang iba pa niyang mga kapatid. Tay, ako nang bahala sa lahat. Pag-uusap ni Romel sa amang nasa kabaong. Sana ay gabayan niyo kami ni nanay. Alam kong mahirap pero kakayanin namin. At pangakong tutuparin namin lahat ng pangako namin sa iyo. Nairaos naman nila Romel ang burol ng ama dahil sa mga abuloy. May natira pa at gagamitin ngayon sa pag-aaral na lang 10. Kuya, miss ko na si tatay. Sabi ni Amy habang umiiyak. Gusto ko na siyang mayakap. Yayakapin mo na lang muna ang litrato ni tatay. Hindi kayang gawin ng paraan ni kuya ang pagbalik niya Sabi ni Romel sa kapatid. Natawa naman ang kanyang kapatid at niyakap siya. Mahirap para kay Romel ang mga nangyari, pero sinubukan niya pa ring lumaban. Naging kakambal niya yata ang sakit dahil sa pagod at puyat. Naging worth it naman dahil nakatapos si Romel ng summa cum laude. Congratulations, kuya! Bati sa kanya ng mga kapatid. Hindi inaasahan ni Romel na may pa-surprise pala ang kanya mga kapatid sa kanya. Hindi na dapat kayo naghanda, sabi ni Romel sa mga kapatid. Kuya, pambawi man lang namin sa'yo, sabi ni Jake. Kuya, ako na ang susunod. Huwag kang mag-alala dahil magiging doktor ako, gagaya ng pangako ko kay tatay, sabi ni Ronnie. Napangiti naman si Romel at na-touch sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Sa isang araw na yun ay kinalimutan muna nila ang problema nila at nag-focus lang sa pag-graduate ni Romel. Nag-board exam si Romel at awa ng Diyos ay nakapasa siya.
Pag-second pa siya sa mga passers, kaya maraming humanga sa kanya. Dahil sa katalinuhan at kabutihang mayroon si Romel, ay natanggap agad siya sa isang public school bilang high school teacher. Dahil siya pa lamang ang nakapagtapos, siya muna ang nagpapaaral sa mga kapatid. Hindi madali para kay Romel, pero kaya naman niya at nakakapagtabi pa rin siya ng savings para in case na mangailangan ng pera ay may mapagkukunan siya. Clea, hindi ko gusto yung ginawa mong kalokohan sa school. Sabi ni Romel sa kapatid na babae. Nagiging estudyante niya kasi ito kapag lipatan ng room. Hindi porket ako ang guro mo sa English, magyayabang ka na ng ganoon sa mga kaklase mo. Hindi tinuro sa atin ni tatay na maging mayabang. Sorry po, sagot ni Clea at napayuko. Hindi na po mauulit, kuya. Clea, ayoko lang kasi na may masabi ang ibang tao sa'yo, okay? Sana huwag kang magtanim ng galit kay kuya. Sabi ni Romel bago mapahinga ng malalim. Sige na, magpahinga ka na. Tumango ang kapatid ni Romel. Si Romel naman ay ginawa muna ang lesson plan niya bago rin magpahinga. Naging routine na ni Romel ang pagiging guro, kapatid at ama sa mga kapatid niya. Tuwing weekend naman ay inaasikaso niya ang mga tanim nila sa bukid. Ayaw kasi ni Romel na mapabayaan ang natitirang kayamanan ng kanyang mga magulang. Lumipas sa mga araw na paulit-ulit na buhay ni Romel hanggang sa mapagtapos niya ang sumunod sa kanya na si Ronnie. Ang kurso ng kapatid niya ay seaman naman. Congratulations, Ronnie. Sabi ni Romel sa kapatid. Masaya ako nakatapos ka at nakaraos. Dahil sa iyo po yan, kuya. Sagot ni Ronnie. Katulong mo na ako sa pagpapaaral sa iba pa nating kapatid. Kagaya ni Romel, nakasampa agad si Ronnie sa barko at nagsimula sa trabaho niya. Medyo naging magaan kay Romel ang mga gastusin dahil katulong niya si Ronnie sa pagpapaaral sa 8 pa nilang kapatid. Next year nga ay may graduating na naman sila at iyon nga si Amy. Doktor naman ang kinuha ni Amy dahil gusto nitong gumamot ng mga tao, may bayad man o wala. Kuya, ang lakas ng bagyo dito sa dagat. Sabi ni Ronnie, nakausap nila sa video call. Nakakatakot ang alon pero kaya pa naman. Ronnie, mag-iingat ka dyan. Alalang sabi ni Romel. Huwag ka munang lalabas at baka matangay ka ng alon. Oo kuya. Tugon ni Ronnie. Kapag nakadaong kami, magpapadala ko sa inyo para may pambili kayong grocery. Sige na, patayin ko na ang tawag. Bye. Nang mamatay ang tawag ay inaya ni Romel ang mga kapatid na ipagdasal ang kanilang kapatid na si Ronnie dahil sobrang nag-aalala talaga siya para sa kapatid. Lumipas ang mga panahon at sunod-sunod na nakapagtapos ang iba pang kapatid nila Romel hanggang sa 3 na lamang ang nag-aaral sa kolehiyo, isang 2nd year, 3rd year at 4th year. 7 na silang mga degree holder at graduate pa sila na cum laude. Si Romel ay guro, si Ronnie ay seaman, si Amy ay doktor, si Leo at Chris ay parehong pulis, si Leila ay isang professional chef at si Mercy ay isang abogada. Pinatunayan talaga nila na kahit sila lang ang nagpapaaral sa bawat isa ay kayang-kaya nila. Ang sakahan nila ay lumaki dahil binili nila ang mga katabing bukid. Ang bahay nila ay pinagawa nila. Nagpapatayo na rin ang bawat isa sa kanila ng kanya-kanyang bahay, nakatabi lamang ng bahay ng mga magulang nila. Kahit si Romel ay mayroon ng asawa at anak, hindi niya pa rin pinabayaan ang mga kapatid at palagi pa ring priority ang mga ito. Kahit na umaangat sila sa buhay, hindi pa rin nila kinalilimutan kung saan sila nanggaling. Yun din kasi ang payo ni Romel sa mga kapatid dahil para sa kanya ay masama ang magyabang sa kapwa dahil hindi maganda ang resulta nito. Muli pang lumipas ang panahon at sa wakas ay nakapagtapos na rin ang 3 pa nilang kapatid.
Si Jake ay isa ng piloto, si Clea ay isang engineer, at si Lara ay sumunod sa yapak ng kanyang Kuya Romel bilang isang guro. Ang gaganda niyong tignan habang suot niyo ang mga uniforme niyo. Nakangiting sabi ng asawa ni Romel sa magkakapatid. Dahil undas ngayon, pupunta sila sa puntod ng mga magulang nila. Ngayon lang sila na kumpleto muling magkakapatid, kaya gusto nilang magtungo doon na suot ang mga uniforme nila. Gusto nilang ipakita sa kanilang ina, lalo na sa kanilang ama, na nakaya nila at patuloy nilang kakayanin. Ito rin kasi ang pangarap ng kanilang ama para sa kanilang lahat. Excited na akong makita ni Tatay ang mga naabot natin. Nakangiting sabi ni Ronnie. Siguradong sobrang proud na proud sila sa atin. Sigurado ako doon, Ronnie. Nakangiting sabi ni Romel. Inayos nila ang mga dadalhin nilang pagkain bago sila umalis at magtungo sa sementeryo. May kani-kaniyang sasakyan ang magkakapatid, kaya agaw pansin sila palagi sa tuwing uuwi sila. May kani-kaniya na ring pamilya ang 5 sa magkakapatid. Ang iba naman ay magkakaroon pa lamang. Isang malaking pamilya sila sa sementeryo dahil kasama nila ang kanilang mga asawa, kasintahan at anak. Na makarating doon ay tulong-tulong sila sa pag-aayos ng tent at mga pagkain. Plano rin nila na mag-overnight sa sementeryo, kaya may dala rin silang tent. Tay, Nay, nakangiting sabi ni Romel habang inaayos ang kandila sa puntod ng mga ito. Pasensya na po. At ngayon lang kami ulit nakadalaw na sama-sama. Tay, nandito na po ang mga anak mong mga degree holder. Nakangiting sabi ni Amy. Dahil tanghali na rin, nagsimula na silang kumain. Sabay-sabay sila at masayang nagkakwentuhan. Inalayan din nila ng pagkain ang puntod ng mga magulang. Nagpahinga saglit sila Romel bago sila tumayong magkakapatid nang naaayon kung pailan sila. Tindig na tindig ang tayuan nila ngayon. Tay, Nay, hayaan niyo pong ipakilala namin ang sarili namin at kung anong natapos namin. Nakangiting sabi ni Romel bago ayusin ang kanyang salamin. Mauna na po ako. Nag-forward si Romel. Nay, Tay, Romel Canlas po, summa cum laude, at isang professional licensed teacher. Sumunod na umabante si Ronnie. Tay, Nay, Ronnie Canlas po, cum laude, isang seaman po. Sumunod si Amy sa dalawa. Amy Canlas po, magna cum laude, isang professional licensed doctor. Sumunod si Leo at Chris. Nakasaludo ang dalawa sa puntod ng kanilang mga magulang. Leo Canlas, cum laude, police officer po. Matindig na sabi ni Leo. Chris Canlas, cum laude, police officer po. Matindig na sabi rin ni Chris. Nay, Tay, Laila Canlas po, cum laude, isang professional chef na kilala ng mga malalaking tao. Sabi naman ni Laila. Nay, Tay, may tagapagtanggol na po ang ating pamilya. Mercy Canlas po, isang professional lawyer at graduate bilang summa cum laude. At pang-una sa mga nakapasa ng bar exam. Nakangiting sabi naman ni Mercy. Tay, Nay, Jake Canlas, magna cum laude, isang piloto. Nakangiting sabi ni Jake. Clea Canlas po, summa cum laude, isang engineer. At ako po ang gumawa ng mga bahay namin. Nakangiting sabi ni Clea. Lara Canlas po, summa cum laude, isang professional licensed teacher, kagaya ni Kuya Romel. Nakangiting sabi ni Lara. Sabay-sabay na sumaludo ang magkakapatid sa harapan ng puntod na may malaking ngiti at may mangiyak-iyak na mukha. Tay, Nay, yung bukid po natin
ay hindi pa rin namin pinababayaan. Lumaki na po ang ektarya ng ating bukid at may mga tao na po doon na nagbabantay. Sabi ni Romel at ngumiti. Nay, Tay, wala man po kayo sa tabi namin ngayon, pero alam ko pong nakabantay kayo sa amin. Sabi naman ni Clea. At kahit ganito ang narating namin, pangako pong hinding-hindi masisira ang samahan naming magkakapatid. Sabi naman ni Chris. Nagpicture sila magkakapatid sa harapan ng puntod ng kanilang mga magulang bago naman nila ipakilala ang mga taong makakasama at kasama nila sa buhay ngayon. Masaya ang magkakapatid sa kung anong na-achieve nila sa buhay. Masaya sila dahil napalaki sila ng maayos ng kanilang mga magulang. Kahit may kani-kaniya na silang buhay, hindi pa rin nila kinalilimutan ng isa't isa. Wala na ring nagaganap na inggitan sa kanila at lamangan. Hindi rin sila mapagdamot sa bawat isa dahil hindi yon ang turo ng kanilang mga magulang. May maganap mang tampuhan, agad nilang aayusin yun dahil wala rin naman silang ibang tatakbuhan sa oras ng pangangailangan kung hindi ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!